Breaking news ngayon mga kababayan, kaya kailangan nating mag-vlog. Kalalabas pa lang po na balita, yung Congress po inilagay sa heightened alert. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, balat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kasi ang sabi, may bomb threat mga kababayan. Baka Bombay daw. Talaga niya Mr. Maravillas, lumalala yung mga panggugulo ng mga masasamang loob. Yung mga grupo na dinescribe ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang vlog na mga utak talangka. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, labanan natin, iwaksi natin ang crab mentality. Walang lugar ang crab mentality sa bagong Pilipinas. Yun po yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, lumabas itong balita, yung Congress daw baka bombahin. Ito ngayon yung balita. Kalalabas lang, 11:05 a.m. Baka bombahin. House on heightened alert due to bomb threat. Tingin ninyo mga kababayan, sino yung may mga motibong ganon? I-post nyo mga kababayan ang mga possibilities. Sino yung nasa isip ninyo ang may motibo na manggulo mga kababayan? Sino ngayon yung galit na galit sa ginagawa ng Congress? Una po yung ating National Security Council Secretary, si Secretary Anyo nagbanta na yung mga nanggugulo at gustong i-dismember yung ating bansa would be met anya with resolute force. At nagpadala po yung armed forces, si General Browner. Kinausap yung mga sundalo sa Davao Region. Magbantayan niya kayo. Baka ma-infiltrate tayo ng mga enemies. O ito yung sabi ni Anyo, secession would be met with resolute force. So yun ang tanong natin. Tingin ninyo, sino yung nagbabanta sa Congress? Nasa heightened alert na po sila ngayon, mga kababayan. Simula ngayon, talaga niya Mr. Maravillas, hindi mawala-wala yung mga kontrabida sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang gusto ng ating Pangulo, umasinso yung ating bansa. Kaya nga nilonsya yung bagong Pilipinas. At sabi ng ating Pangulo, iyan na niya magsisimula sa ating sarili. Bagong Pilipino muna, para sa bagong Pilipinas. Yung mga lumang Pilipino po, lumang kaisipan, crab mentality, hindi matanggal-tanggal po sa katawan ng ilang mga grupo po dito sa ating bansa. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng Malinis and Spaces Fitness Gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco, bills para dito sa mga Tagalbay, and etc. Kahit sang bansa po kayo gusto na mag-travel, local, international po siya. Pati sa mga hotels, nagbo-booking na po kami online. May bayad center na rin po kami, Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up namin na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. At dito po, may bago kaming product na itinitinda. Binibenta po. iGlow Serum. Whitening po siya. Tingnan ninyo. Before and after. Siya yung anak kong architect.
si Riz Maravillas. Negosyo niya to, mga kababayan, galing sa Korea. 3 times more effective siya than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang Facebook account. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Sa mga pulses lang po, pinapahid at affected area. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients po, try ninyo itong Nexia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So ano-ano yun na sinasabing may bomb threat yung Congress? Para niya, Mr. Maravillas, alam na namin kung sino yung nasa likod niyan, nananakot ngayon sa Kongreso. Sino pa niya, kundi yung galit na galit sa ginagawa ngayon ng Kongreso. Malamang mga kababayan, siyempre yung galit sa Kongreso. Yan po ang balita ngayon. Sabi diyan, security personnel at the House of Representatives have been placed on heightened alert after receiving a bomb threat. Talaga niya, Mr. Maravillas, desidido sila na guluhin yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong. Yun ang kanila pong plano this 2024. Ang manggulo po, sinisimula na po. At malamang sa malamang may hand dito yung yung kalapit bahay nating bansa. Yung mga politiko po, mga kababayan, na supporters nila, yun ang ginagamit. Kaya nga po yung ating armed forces on heightened alert na rin po. At yung mga sundalo po sa Davao Region ay kinausap na ni Browner. Magbantayan niya kayo. Baka mapasok tayo ng mga infiltrators. Bakit naman niya, Mr. Maravillas, yung Davao Region, yung pinapabantayan? Iwan ko po, itanong ninyo kay... Sa Davao po, yung sabi ni Browner. So sabi rito sa balita ngayon sa Kongreso, kinumpirma ito ngayong umaga ni House Secretary General Reginald Velasco following the flag raising ceremony. Well, I cannot reveal the names of those who have received threats, but some members, mga congressmen daw, have received recent threats, sabi po ni Velasco sa mga reporters. Basta niya, sinasabi lang na baka bombahin itong House of Representatives. So may mga pasabi na. Kasi yung Congress ngayon po, poga-poga sa kanilang hearing, lalo na po dito sa mga sensitibong issue, yung tungkol sa SMNI, at saka ngayon yung sa Chacha, maraming kontra po dito sa Chacha. Kasi pinasok pa na po ng mga vested interest po. Yung motibo naman po ng ating Pangulo at saka ng ating Speaker of the House, yung economic provisions man lang po para tuluyan na pong umunlad ang bagong Pilipinas. Kontra sila po sa kaunlaran ng ating bansa. Kasi pag umunlad na po yung ating bansa, yung mga may interes sa politika na hindi alyado sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ma-left behind sila. They will become irrelevant. Hindi na sila niyan makakabalik sa poder. Di ba? Kaya po nanggugulo. Ayaw nilang magtagumpay yung ating administrasyon. So sabi diyan, so I have talked with Sergeant at Arms and I told him to impose strict security to all those who are entering the premises, particularly the non-members of the House and who are not employees of this institution. So ang ginagawa nila, may pitch yung inspection po, may K9 unit po, at may SWAT na naglilibot po sa Batasan Complex ngayon.
So yun man lang po mga kababayan, we just hope and pray na yung mga masasamang loob, may masamang intensyon, gustong manggulo sa ating bansa ay hindi po sila magtagumpay. Sa kanilang panggugulo, gustoan niya siguro Mr. Maravillas na ulitin yung nangyari nung panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong. Malamang ganon yung kanilang motibo. O di ba? Noong panahon ni Apo Lakay, maraming grupo yung nanggulo. Sa Metro Manila, in other parts of the country, pati sa Mindanao, may secessionist movement. Kaya nga po, napilitan yung ating Pangulong Apo Lakay na mag-declare po ng martial law noon. Dahil sa panggugulo po ng mga masamang elementos dito po sa ating bansa. Ngayon man lang po muna ang short video natin. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.